Kamakailan lamang isang napakagandang balitang bumungad, kabilang ang tatlong Pilipinong musikero sa mga nominado sa gaganaping isa sa pinakamalaking parangal sa Asya, ang Music Awards Japan 2025. Ito'y hindi basta-bastang patimpalak sapagkat ito'y inorganisa mismo ng pamahalaan ng Japan sa pangunguna ng kanilang Ministry of Economy, Trade and Industry. Layunin nitong lumikha ng isang parangal na maihahambing sa kasikatan at karangalan ng Grammy Awards sa Amerika. Mayroong mahigit na 60 kategorya sa nasabing paligsahan. Kabilang sa mga napiling nominado ang grupong SB19 para sa Special Award Oshikatsu Request Artist of the Year powered by Usen, samantalang si Maki sa kanyang Kantang Dilaw at si TJ Monterde sa kanyang awit na Palagi ay parehong nominado sa Best of Listener's Choice International Song powered by Spotify. Gaganapin ang seremonya ngayong darating na ika-21 at ika-22 ng Mayo sa Rome Theater sa Kyoto, Japan. Maaari itong mapanood ng live sa YouTube at ipapalabas rin sa telebisyon ng Japan. Sa kabilang banda, ang mga awit ni Namaki at TJ ay nakatabi ang pangalan ng mga tanyag na bituin sa buong mundo. Kabilang na sina Bruno Mars, Lady Gaga, Taylor Swift, Kendrick Lamar at marami pang iba. Ang P-pop Kings naman na SB19 ay katabi sa mga nominado ang Tomorrow by Together na isang Korean boy group sa ilalim ng parehong agency ng BTS, si V ng BTS at ang BE:FIRST, isang Japanese boy group na nabuo mula sa isang reality survival show na pinangunahan ng Japanese rapper-producer na si Sky High. Matatandaang nakilala at nakasama ni Felipe o Ken ng SB19 si Sky High sa Dunk Festival. Inimbitahan mismo ni Sky High si Felipe na mapabilang sa event. At nirigaluhan pa niya ito ng paborito nitong brand na Balenciaga sa kaarawan nito. Isang napakalaking karangalan para sa mga OPM artist na mapansin at mapabilang sa ganitong prestihiyosong parangal, lalo na kung sila'y magwawagi. Ito'y hindi lamang tagumpay para sa kanila, kundi para sa buong bayan at sa musika ng Pilipinas. Ang botohan ay bukas sa mga taga-Japan at sa mga taga-suporta mula sa iba't ibang bansa. Kaya't kung may kakayahan kang bumoto, ipakita mo ang iyong suporta. Hindi lamang ito tungkol sa tropeyo, isa itong napakalaking pagkakataon upang ipakilala sa buong mundo ang musikang ating minamahal. Ang Japan ay ang ikalawang pinakamalaking pamilihan ng musika sa buong mundo. Ang mga artista sa Hollywood at K-pop ay nagnanais makapasok sa merkado nila sapagkat ito'y hindi lamang malaki kundi tapat ang mga tagahanga. Binibili nila ang musika, pumupunta sa mga konsyerto at sinusuportahan ang mga merchandise ng kanilang mga hinahangaan. Ngunit, higit sa lahat, ito'y pagkakataon ng palitan ng kultura, pagpapakilala ng ating sariling sining, ngunit gayon din pag-aaral at pagbibigay galang din sa sining ng iba. Kaya naman sa pagkakataong ito, nais kong bigyang pugay ang industriyang musikal ng Japan sapagkat napakalaki ng kanilang ambag sa ngayoy tinatawag na Asian pop. Bago pa man sumikat ang K-pop, ang sistemang idol ay una nang isinabuhay ng Japan. Silang nagpasimula ng pagsasanay, pag-aalaga sa mga artista at pagbibigay pansin sa bawat detalye ng presentasyon, kabilang na ang fan interactions, concerts, marketing at marami pang iba. Habang ang K-pop ay nagsumikap upang palawakin ito sa buong mundo, ang Japan ang naging batayan. Ngunit, kung ang J-pop ang nagsilbing balangkas ng Asian pop, paano nga ba ito nagsimula? At kung ang SB19 ay kinikilalang mga hari ng P-pop at may kwentong puno ng pagsusumikap, aral at inspirasyon, may isa namang banda sa Japan na itinuturing na isang alamat, tinatawag na haligi na ngayoy modern J-pop at J-rock. Noong dekada 1970, ang mga sikat na kanta sa Japan ay pawang nasa wikang Ingles. Maging sa mga radio stations, ang mga kantang Ingles lamang ang pinapatugtog. May kasabihan noon na kung gusto mong magtagumpay sa modernong musika, kailangan mong kumanta sa Ingles.
Para ituring kang sopestikado at cool, kailangan mong kumanta sa wikang Ingles. Kaya naman, ang mga rock at pop bands noon sa Japan ay Ingles lamang ang kinakanta. Ngunit isang makapangyarihang ihip ng pagbabago ang humaplos sa musika ng Japan. Sa panahong halos lahat ng sikat na kanta ay nasa wikang Ingles, may apat na kabataang Hapones ang nagtipon upang lumika ng isang bagay na kakaiba, isang bandang tutugtog ng rock sa sarili nilang wika. Sila'y nakilala sa pangalang Happy End. Buong tapang silang tumugtog ng rock music gamit ang sariling wika, ang Nihongo. Ito ay isang radikal na akbang noon, itinuturing na career suicide. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ng mga tao ang rock music na may mga liriko sa malalim at makatang wikang Hapones. Ito'y tila naging tinig ng kanilang henerasyon. Ang damdaming hindi nila kayang ipahayag ay biglang nagkaroon ng tunog. Ang album nilang Kazimachi Roman ay itinuturing na revolusyonaryo dahil ipinakita nitong kayang maging cool, makapangyarihan at modernong musika kahit pa sa sariling wika. Itinuring din ito ngayon bilang isa sa pinakamahusay na album sa kasaysayan ng Japanese music. Ang mga kanta nito ay puno ng damdamin, lungkot, alaala ng kabataan, at paglalakbay. May apat na miyembro ang Happy End. Sila'y sina Harumi Hosono, ang puso ng banda, pangunahing kompositor at bihasa sa tunog, si Eiichi Utaki, gitarista at bokalista na puno ng damdamin at alaala sa kanyang pagsulat, si Takashi Matsumoto, ang makata ng banda, tagapagdala ng kaluluwa sa bawat liriko, at si Shigeru Suzuki, tahimik ngunit makapangyarihan sa gitara. Ang kanyang mga tugtugin ay tila hangin, banayad, ngunit mararamdaman sa bawat sulok. Matapos ang 3 taon, naghiwa-hiwalay ang banda. Ngunit ang binhi ng kanilang musika ay tumubo at nagbunga ng pagbabago sa buong industriya. Ang kanilang estilo ay naging gabay ng mga sumunod na henerasyon. Si Hosono ay naging bahagi ng Yellow Magic Orchestra, tagapagtatag ng city pop at electronic music. Si Otaki ay lumikha ng mga obra maestrang solo album tulad ng A Long Vacation na nagpasigla sa city pop. Si Matsumoto naman ay isang henyong makata na nagsulat para sa mga sikat na artist tulad ni Seiko Matsuda at Shinichi Mori na tatay ng vocalist ng bandang One Ok Rock, si Taka. At si Suzuki naman ay isa sa pinakamahusay na gitarista ng kanyang panahon at naging matatag na haligi ng Japanese rock. Dahil sa happy end, natutunan ng mga Hapones na mahalin at yakapin ang sarili nilang wika sa musika. At sa bawat himig ng makabagong J-pop, naroroon pa rin ang tinig ng apat na kabataang naniwala sa kakayahan ng sariling lahi. At sa gayon ding diwa, may mga artistang Pilipino rin na buong pusong itinataguyod ang musikang sariling atin. Nariyan ang SB19 na walang sawang nagpapatunay na may karapat-dapat na puwang ang P-pop hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa malawak na entablado ng buong daigdig. Nariyan din si Zimil na itinataguyod ang talentong Pilipino sa Amerika na sa kabila ng pagkutya ng ilang banyaga dahil sa kanyang pagrarap sa Tagalog ay nananatiling matatag at buong giting na ginagamit ang wikang Pilipino sa kanyang mga liriko. Siya'y kinikilala ngayon sa ilalim ng kumpanya ng mga alamat sarap na sina Eminem at Dr. Dre. Nariyan din si Zach Tabudlo na sa likas niyang husay sa paglikha ng musika ay nakapirma sa Mercury Records, ang parehong label na tahanan ng mga tanyag na alagad ng sining gaya ni na Post Malone at marami pang iba. At naroon din ang grupong Cup of Joe na minamahal ng masa dahil sa musika nilang tunay na malapit sa puso ng karaniwang Pilipino. Tunay ngang likas ang talento ng mga Pilipino pagdating sa musika at marapat lamang nating igalang at parangalan ang mga musikero natin na walang pagod na isinusulong ang kakayahan ng lahing kayumanggi sa pamamagitan ng mga likhang awit na mataas ang uri. Mga kantang hindi lamang kaaya-aya sa pandinig, kundi nagsisilbing salamin ng ating damdamin,
pagkatao at pagka-Pilipino. At bagaman may pagsasanib ng makabagong tunog mula sa kanluran at ng himig na likas sa ating kultura, nakabubuo pa rin sila ng musika na hindi lamang pandaigdigang kaaya-aya, kundi tunay na makabayan. Mga kantang maaari nating sabihing, ito ang amin, ito'y atin.